Sa music video para sa bagong solo single ni Ellie Buendia, ang "Bulaklak sa Buwan", isinulat ng isang YouTube user, kalahati lamang sa pagbibiro, na muling nagtagumpay ang mang-aawit sa pag-ikot ng kanilang mga utak. Bagamat ang kanyang pagsusulat ng kanta ay masasabing pinakamabisa kapag napupunta siya para sa tuwirang mga salaysay o intuitive na lyrics ng sitwasyon, si Ellie ay kasing hilig at sanay sa paggawa ng isang bagay na mas metaphorical o patula. Mahilig ako sa mga simpleng kanta. Mas gusto ko talaga sa ganoong paraan at ang aking trabaho ay nasa labas para makita ng lahat. Pero gusto ko rin ng mga simbolismo at metapora, he told the Inquirer in a one-on-one interview. Sa kasong ito, ipininta ni Ellie ang isang imahe ng isang bulaklak na namumukadkad sa isang tiwangwang na lupain bilang isang motif, na tumutukoy sa kung paano ang delubyo ng mga stimuli at hindi natukoy na impormasyon ay humahantong sa mga tao sa paniniwala sa isang bagay. Marami ang sinasabi sa atin ng talatang ito. Paano makakamtan? Sagot sa tanong. Tunay na katotohanan, pagkat marami riyan, nabubulag na sa mumunting paraiso lamang, parang nasa Sabon, huwag manalangin na may bulaklak sa buwan. Habang nagbabasa ako ng libro tungkol sa maling impormasyon, nabasa ko ang metapora na ito tungkol sa isang bagay na bihira gaya ng bulaklak sa Mars. Pero sa halip, ginamit ko ang salitang buwan dahil mas maganda sa pandinig. Ito ay isang metapora para sa pag-abot o paniniwala sa isang bagay na hindi ka panipaniwala at hindi makatwiran, sabi niya. Sakit ng kalikasan ng tao. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay higit na pinalaki ng katotohanan na ang social media ay halos naging extension ng buhay ng mga tao. Sa social media, ito ay isang pagpapakita ng mas malaking karamdaman ng kalikasan ng tao, kung saan malamang na maniwala ka sa anumang bagay, anumang kwento at anumang impormasyon. At ang mga ito ay ibinebenta bilang katotohanan, kahit na sila ay nagmula sa mga mapagkukunan na hindi dapat pagkatiwalaan, sabi niya. Bagamat ang damdaming iyon ay sapat na nakikita mula sa nabanggit na sipi, inilatag ni Ellie ang natitirang bahagi ng kanta sa paraang maaari pa ring magbigay ng inspirasyon sa iba't ibang mga pagbasa. Ganyan ko lang isinulat ito, tulad ng nakita ko. Ngunit nais kong maging bukas ito sa interpretasyon. Nag-iwan ako ng puwang sa lyrics para ito ay makuha sa paraang gustong kunin ng mga nakikinig, aniya. Totoo, ang seksyon ng mga komento ng music video ay nagdulot ng mga dynamic na talakayan, kung saan ang mga tagahanga ay nagsusulat ng maalalahanin na pagsusuri ng kanta. I think it's fun when your audience is involved. Nagiging mas interactive ito, parang painting. Hindi mo talaga ine-expect na sasabihin sa iyo ng artista kung ano ang ibig sabihin ng trabaho niya, he said. Nandyan ka para tanggapin ang lahat at maging kalahok. Kung tutuusin, naniniwala si Ellie na kapag nailabas ang isang kanta, ibinibigay mo ang bahagi ng pagmamay-ari nito sa mga tao. Hindi mo na pag-aari ang kanta. Ito ay pag-aari ng sinumang nakikinig dito, he pointed out. Talanghaga. Ang "Bulaklak sa Buwan", Sony Music Philippines, ay matalinghaga, ngunit hindi para sa kapakanan nito. The song is the way it is, sabi ni Ellie dahil ang melody ang nagdidikta ng direksyon nito. Mayroon akong napakagandang melody sa aking ulo na hindi ko maiiwasan. But the thing is, napakaraming Tagalog na salita na pwedeng magkasya sa molde o sa mga sipi, at kailangan nilang magkaroon ng kahulugan, he said. Sa karamihan ng mga kaso sa kanyang pagsulat ng kanta kung saan nangunguna ang pagsasalaysay, si Ellie ay mas nababaluktot at umaayon sa mga pagbabago sa melodic na istruktura. Kapag ang mga salita ay mas mahalaga kaysa sa himig, kung gayon maaari akong maging mas bukas tungkol sa pagyuko nito. Hindi ko ito masyadong pinapansin. Ganyan sa akin most of the time, he said. Ito ang isa sa ilang beses na kinailangan kong ibaba ang aking paa. Sa mga tuntunin ng tunog, ang alternative rock number ay may mga day-andang ng album na Sticker Happy, at mga kanta para sa kanyang post-Eraserheads band na Pupil. Ang ilang mga tagahanga ay nagsasabi na ang kanta ay nagpapaalala sa kanila ng ganito o iyon. Hindi ito dapat maging isang sorpresa. Ang pinakasimpleng paliwanag ay nasulat ko ito. Ito ang aking estilo. Ganyan lagi ang style ko. Ito ay hindi tulad ng sinasadya kung subukang gawing tunog ang kanta sa isang tiyak na paraan para lamang ipaalala sa mga tao ang mga Eraserheads, Pupil o kung ano paman. Gusto ko ang mga malabo na gitara, modulation,
Ang parehong mga pangunahing elemento kung saan ko binuo ang aking karera sa pagsulat ng kanta. Music video. Karaniwang hands-on si Ellie sa lahat ng aspeto ng proseso ng creative, ngunit ang music video na napagpasyahan niyang iwan sa mga kamay ng KNYA Collective. Ilang taon na ang nakalilipas, malamang na pumasok ako sa konseptualisasyon, sabi ni Ellie ng video, na nagpapakita sa kanya ng malalim na paghahanap ng isang pambihirang bulaklak na nakatago sa gitna ng luntiang halaman. This time, wala akong specific idea pero nagustuhan ko yung pitch nila. Dahil nagtatrabaho kami sa isang medyo maliit na budget, naisip ko na hayaan ko na lang silang magdesisyon sa konsepto, dahil alam nila kung paano i-maximize ang mga mapagkukunan, sabi niya. Ang Bulaklak sa Buwan ay magiging bahagi ng paparating na solo album ni Ellie, ang Method Adaptor, ang kanyang una mula noong Wanted Bed Spacer, noong 2000. Sa loob ng mahabang panahon, hindi niya naramdaman na kailangan pang lumikha ng bagong material bilang isang solo artist. Ang kanyang nakakatakot na katawan ng trabaho ay tila sapat na, naisip niya. Sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang grupo tulad ng Eraserheads, The Octaves, Pupil at Apartel, ang musika ni Ellie ay nagsimula.